Ang kwento natin ngayon ay naiiba sa mga ibinahagi ko sa inyo sa mga nagdaang buwan. Ito ay tungkol sa isang ina na sinakripisyo ang sarili para mabuo muli ang pamilya niya. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Beata Kowalski ay ipinanganak sa Poland noong February 24, 1973. Sa kagustuhan ng mga magulang niya na magkaroon ng mas magandang pamumuhay, ay lumipat ang buong pamilya sa Estados Unidos nang 16 years old pa lamang siya. Nagtapos si Beata ng high school sa Chicago. Kahit nahirap mag-Ingles ay pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral at unti-unting naka-adjust sa buhay sa Amerika. Pagdating sa kolehiyo ay kumuha siya ng kursong nursing at naging isang ganap na registered nurse sa Amerika. Nagtrabaho si Beata bilang isang preventive care nurse sa Quorum Healthcare at nag-asawa sa edad na 22 years old. Ngunit nauwi ito sa diborsyo makaraan ng 5 taon. Di nagtagal ay nakilala niya ang kanyang pangalawang asawa na si Jack Kowalski na isa namang bombero. Medyo may edad na si Jack at isa ding diborsyado. Naakit si Jack sa mga mata ni Beata at pati na rin sa masayahin at maalagang personalidad nito. Kahit na higit 10 taon ang tanda ni Jack kay Beata, kalaunan nauwi ang kanilang relasyon sa kasalan at tumira sa Venice, Florida. Naging maganda ang pagsasama ng mag-asawa, ngunit nahirapan silang magkaanak dahil pareho silang abala sa kanilang trabaho. Pero dumating din ang panahon na sila'y nabiyayaan ng anak na babae noong December 2005. Pinangalanan nila itong Maya. Matapos ang 2 taon ay nabuntis muli si Beata at nagsilang naman ng isang sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Kyle noong 2007. Naging mundo ni Beata ang mga anak at hindi niya pinabayaan ang mga ito. Lagi siyang may oras na asikasuhin ng mga bata at aktibo sa anumang school activities ni Maya at Kyle na naka-enroll sa mga pribadong paaralan. Lahat ng mga importanteng okasyon o pangyayari sa pamilya ay nakatala sa diary ni Beata. Maganda at maunlad ang buhay ng pamilya Kowalski. Maayos din ang career ng mag-asawa, si Beata bilang isang nurse at si Jack naman bilang isang fire department chief. Kaya't kontento si Beata sa takbo ng buhay nila. Ngunit pagdating ng 2015, naging masakitin si Maya at ito din ang panahon na nag-retire na si Jack sa trabaho, kaya't nagkaroon siya ng oras na bantayan ng panganay na anak habang nasa trabaho si Beata. Sa edad na 9 na taon, si Maya ay inatake ng hika at pananakit ng kanyang mga binti, braso at paa. Kahit na nabigyan ng gamot, lalong lumalala ang kalagayan ng bata noong summer ng 2015 dahil hindi na siya makakilos at makalakad. Lumipas pa ang ilang linggo, hindi na rin ito makahinga at tumitindi na rin ang pag-ubo ni Maya. Nagkaroon ito ng respiratory infection, matinding pananakit ng ulo at lumabo na rin ang kanyang mga mata. Naging masyadong sensitibo rin ang pakiramdam ni Maya. Kapag may dumampi sa kanyang balat ay pakiramdam niya ay para siyang sinasaktan. Bumaluktot na rin ang mga paa ni Maya kaya't tuluyan na itong hindi makalakad. Dinala ng mag-asawang Kowalski ang kanilang anak sa iba't ibang doktor. Ngunit walang makapagsabi kung anong sakit ni Maya. Idinokumento nila lahat ng pagbisita nila sa mga doktor at kung anong naging resulta ng bawat pagsusuri na isinagawa kay Maya. Bilang mga magulang, handa si Jack at si Beata na gawin ang lahat upang gumaling ang kanilang anak, kaya't hindi sila tumigil sa pagsasaliksik kung anong nangyayari sa kanilang panganay. Isang araw ay natagpuan nila si Dr. Anthony Kirkpatrick. Sumailalim muli sa mga test ang bata at doon napagtanto ng doktor na si Maya ay may CRPS o Complex Regional Pain Syndrome. Ayon sa doktor, ang CRPS ay isang sakit kung saan nakakaramdam ang isang pasyente ng matinding pananakit ng katawan lalo na sa mga bisig at binti. Karaniwan pag tayo ay nasugatan ay masakit ito, ngunit gagaling din at maghihilom makaraan ng ilang araw. Ngunit para sa taong may CRPS, habang tumatagal ang sugat, ay lalong sumasakit at hindi ito maghihilom. Madalas itong tumatama sa mga batang babae na may edad 9 to 11 years old. Ang kadalasang sintomas ay yung tinatawag na burning sensation sa balat na kahit sa konting haplos lang ay pakiramdam nila sila ay napapaso. Ang sakit na CRPS ay unang lumabas noong 1990s, ngunit marami pa rin ang hindi nakakaalam sa sakit na ito.
At dahil dito karamihan ng mga pasyenteng may CRPS ay sinasabing may sakit sa pag-iisip at lahat ng nararamdaman nila ay katang-isip lamang. Dahil sa tindi ng mga sintomas ni Maya, alam ni Dr. Kirkpatrick na advanced stage na ng CRPS ang dumapo sa bata at kailangan nilang kumilos agad para makontrol nila yon. Ayon kay Dr. Kirkpatrick, tanging ang gamot na ketamine lang ang makapagpapagaling kay Maya. Ang ketamine ay isang general anesthetic. Minsan ay nirereseta ito ng mga doktor para sa mga taong may depresyon. Ngunit kung mali ang paggamit ng gamot na ito, maaari itong magdulot ng short memory loss, pagkawala ng malay at panginginig ng buong katawan. Ayon kay Dr. Kirkpatrick, mahusay ang gamot na ketamine para sa mga pasyenteng may CRPS dahil ginigising nito ang utak ng pasyente at parang nire-reset nito ang lahat. Pinapataas nito ang blood pressure pati na rin ang blood circulation ng pasyente kaya't positibo ang doktor na mapapagaling nito si Maya. Ipinaliwanag ng doktor ang positive at negative effects ng paggamit ng ketamine sa bata at pumayag naman ang mag-asawa. Ayon sa doktor, kapag hindi naagapan ang CRPS, unti-unting magdurusa at mamamatay si Maya. Handang gawin nila Beata at Jack ang lahat para gumaling ang anak. Una nilang sinubukan ang outpatient procedure. Nagsimula sila sa mababang dosage, ngunit hindi ito umepekto. Kaya't dito na tinalakay ni Dr. Kirkpatrick ang idea ng ketamine coma procedure. Isa itong pamamaraan kung saan patutulugin ng pasyente ng 5 araw habang tinuturukan ng 50 beses ang pasyente. Ngunit ayon sa doktor, ang panggagamot na ito ay mayroon lamang sa isang ospital sa Mexico. Kahit stress at pagod na ang mag-asawa ay hindi sila pinanghihinayangan ng loob. Handa silang gawin ng lahat para kay Maya. Kaya't noong November 2015 lumipad ang pamilya papuntang Monterrey, Mexico para sa ketamine coma procedure ni Maya. Matapos ang 5 araw na coma, gumaling lahat ng sakit na nararamdaman ni Maya. Wala na rin ang pananakit ng katawan pati na rin ang hirap sa paghinga ng bata. Unti-unti na rin itong naigalaw ang kanyang mga kamay at nakakalakad na ulit si Maya. Masayang umuwi ang kanilang pamilya sa kanilang bahay at unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Nais nilang ipagpatuloy ang mga follow-up check-up ni Maya kay Dr. Kirkpatrick. Ngunit masyado itong mahal at hindi na nila kaya pang magbayad. Kaya't ni-refer sila ng doktor sa kanyang kaibigan na si Dr. Hannah na nakabase din sa Florida. Ngunit makalipas ang 1 taon noong October 7, 2016, bumalik ang sakit ni Maya. Ngunit ngayon mas malala. Dahil sa matinding pananakit ng tiyan, naghuhumiyaw ito sa sakit at humihingi ng tulong. Nang araw na iyon ay nasa trabaho si Beata kaya si Jack lamang ang kasama ng anak sa bahay. Tinawagan ni Jack ang asawa upang sabihin na dadalhin niya ito sa ospital dahil sobrang nahihirapan na ito sa bahay. Dinala ni Jack si Maya sa John Hopkins All Children's Hospital at pagdating doon, ipinaliwanag ni Jack sa mga medical staff kung ano ang sakit na meron si Maya. Ngunit wala ni isa sa mga nurse at doktor ang may alam kung ano ang CRPS. Tinawagan muli ni Jack si Beata para maipaliwanag ang sitwasyon ng anak sa mga doktor. Mabilis at detalyadong sinabi ni Beata ang sakit ng anak mula sa symptoms, tests, diagnosis, prescription ng doktor kay Maya. Idinagdag din ni Beata na naltrexone at ketamine ang mga gamot na iniinom ng bata. Ngunit hindi ito tinanggap ng mga doktor at nurse na kanyang nakausap. Pakiramdam nila ay inuutusan sila ni Beata at parang masyado itong tiwala sa pagpapainom ng matapang na gamot na ketamine sa kanyang anak. Lumipas ang ilang sandali ay dumating nga si Beata sa ospital at dito lalong nayamot ang mga tao sa ospital sa kanya. Masyado daw itong demanding, ngunit ganoon lamang si Beata dahil nga't walang nakakaintindi sa ospital na iyon kung anong nangyayari sa kanyang anak. Ipinakita niya mga medical records ni Maya at mga prescription. Ilang taon ang ginugol ni Beata upang matukoy kung ano ang sakit ng kanyang anak, kaya't alam niya kung anong kailangan ni Maya. Maaaring mukha siyang demanding at mayabang, ngunit ginawa lamang niya iyon para mapabilis ang kanilang kilos at makapagdesisyon kung ano ang gagawin. Ngunit hindi nakinig sa kanya mga doktor at nurse. Hindi sila sang-ayon sa sinasabi ni Beata dahil ayon sa kanila, maraming risk na pwedeng mangyari kung bibigyan nila ng ketamine si Maya. Natatakot sila sa panganib ng respiratory failure at atake sa puso na maaaring ikamatay ng bata. Pakiramdam ng mga medical staff sa ospital ay hindi iyon mahalaga kay Beata.
Lumipas ang ilang oras at dahil sa pagpipilit ni Beata, naipasok din si Maya sa pambatang ICU at sinimulang bigyan ng ketamine. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito umepekto kay Maya. Alam ni Beata na nangyayari iyon dahil nangyari na ito noon kay Dr. Kirkpatrick. Mataas na dosage ng ketamine ang kailangan ni Maya at muli niyang sinabi iyon sa medical staff ng ospital. Ngunit hindi sila pumayag. Dahil hindi makuha ni Beata ang kanyang gusto at walang makaintindi sa kanila sa ospital na iyon, nagdesisyon ng mag-asawang Kowalski na ilipat ang anak sa ibang ospital na makapagbibigay ng sapat na gamot sa kanyang anak. Dito na nakaramdam ng takot ang mga medical staff ng ospital. Pakiramdam nila ay hindi safe si Maya kay Beata na maaari itong ma-overdose at mamatay kung papayagan nila itong umalis ng ospital. Dito na rin sila naghinala na isa itong kaso ng child abuse, kaya inireport nila ang mag-asawang Kowalski sa Child Protection Services. Inabisuhan din nila ang mag-asawa na hindi nila pwedeng ilabas ang ospital ang bata at kung magpipilit sila ay tatawag sila ng security upang bitbitin sila palabas ng ospital. Bilang isang medical facility, ang ospital ay may tungkulin at kapangyarihan na mag-report ng kaso ng child abuse kung sa palagay nila ang isang bata ay naaabuso. Gulat na gulat ngunit walang nagawa ang mag-asawa kundi maghintay sa mga susunod na hakbang ng ospital. Makalipas ang isang araw, dumating si Dr. Sally Smith sa kwarto ni Maya. Si Dr. Sally Smith ay ang medical director ng Child Protection Team sa Pinellas County kung saan matatagpuan ang Johns Hopkins All Children's Hospital. Siya ang humahawak ng lahat ng kaso ng pang-aabuso sa mga bata sa lugar na iyon. At dahil itinimbre na nga ng medical staff sa kanya ang kaso, naroroon siya upang ma-interview ang mag-asawa at kumpirmahin kung si Maya nga ba ay nasa panganib. Hindi ito formal na nagpakilala kaya akala ni Jack ay isa lamang ito sa mga doktor na nagtatrabaho sa ospital. Dito na nagsimula magtanong ng mga impormasyon si Dr. Smith tungkol sa kung ano ang sakit ni Maya, kung sino ang dati nitong doktor at ano ang mga dating gamot na iniinom ni Maya. Isinalaysay ni Jack ang gamutan ng kanyang anak simula nang ito'y nagkasakit. Dito na nga kinwestiyon ni Dr. Smith kung bakit sila pumayag na bigyan si Maya ng mataas na dosage ng ketamine. Magalang namang sumagot si Jack at sinabing ito ay reseta ng kanyang doktor at ito nga ang nakapagpagaling sa kondisyon ni Maya ng halos 1 taon nang nakakaraan. Hindi matanggap ni Dr. Smith ito lalo na't nalaman niyang 1,000 mg per day ang binibigay ng doktor kay Maya. Para sa kanya masyado itong mataas para sa isang bata. Dito na nga sinabi ni Dr. Smith kay Jack na marami na siyang kasong nahawakan na halos parehas ng kaso ni Maya kung saan ang mga magulang ng bata ay mayroong Munchausen syndrome by proxy. Ang Munchausen by proxy ay isang uri ng pang-aabuso kung saan ang guardian o magulang ng bata ay nagbibigay ng mga peking sintomas o palalalain ng sakit ng bata para mabigyan ng mataas na dosage ng gamot. Isa itong mental health problem at kalimitan ay mga bata ang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga magulang. Parang ipinapahiwatig ni Dr. Smith kay Jack na hindi siya naniniwala na may CRPS si Maya at gawa-gawa lamang nilang mag-asawa ang lahat. 10 minuto ang itinagal ang interview at pagkatapos lumabas na ng kwarto si Dr. Smith. Para sa doktor, si Beata ang banta sa buhay ni Maya. Dahil ito ang palaging nagpupumilit na bigyan ng ketamine ng bata at kailangan mailayo si Maya sa kanyang ina sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay maaari itong mamatay. Umalis ang kwarto si Dr. Smith at pumasok naman si Nurse Catherine Biddy. Si Nurse Biddy ay isang social worker na na-assign na magbantay at mag-monitor kay Maya. Doon na sinabi ni Nurse Biddy kay Jack na kailangan na nilang umalis ng ospital dahil under state custody na ang kanilang anak. Nagulat at walang nagawa si Jack kundi magpaalam kay Maya at umalis ng ospital. Takot na takot ang mag-asawa habang papauwi dahil ang ibig sabihin noon ay maaaring hindi na nila makita pa si Maya. Hindi maintindihan ni Jack kung anong nangyayari pero wala siyang magawa. Simula ng araw na iyon, naging bantay sarado lahat ng galaw ni Maya pati na rin ang pakikipag-usap niya sa telepono sa kanyang mga magulang. Hindi naging komportable dito si Beata kaya't hinanap niya ang pangalang Catherine Biddy sa internet at dito nila nalaman na si Catherine Biddy pala ay dating inaresto ng mga pulis
dahil sa kasong child abuse ilang taon na ang nakakaraan. Sobrang galit ang naramdaman ni Beata dahil siya ay inakusahan ng child abuse sa sarili niyang anak samantalang pumapayag ang ospital at ang gobyerno na alagaan si Maya ng isang taong may kaso ng pang-aabuso. Gusto niyang alisin ang anak sa sitwasyong iyon ngunit wala siyang magawa. Makalipas ang ilang araw si Beata ay kinasuhan ng child abuse dahil sa labis na panggagamot. Ayon sa kanila ay nagsisinungaling si Maya. Sinasabi lamang ni Maya na may sakit siya dahil sa utos ng kanyang ina. Doon na nagdesisyon si Jack na kumuha ng abogado. Alam niya sa sarili niya na matinding problema ang kinakaharap nilang mag-asawa. Simula ng araw na iyon ay pinagbawalan muna sila ng ospital na makita si Maya. Kaya't noong October 2016 kinuha ng mag-asawa si Attorney Deborah Salisbury upang humawak ng kanilang kaso. Unang pagkikita pa lang nila ay bumilib na ang abogada kay Beata. Alam nito lahat ng detalye ng sakit ni Maya mula sa mga sintomas, sa mga nararamdaman ng bata, mga ospital na kanilang pinuntahan at mga test na isinagawa kay Maya at mga gamot na pinapainom sa kanya. Kumpleto din ito ng mga dokumento at talaan, pati mga call at video recordings ng bawat tawag at pagbisita nila sa mga doktor at ospital. Hindi maintindihan ni Beata kung bakit ginagawa ng Department of Children and Families sa kanilang pamilya yon dahil ang gusto lamang naman niya ay gumaling at malapatan ng tamang lunas si Maya. Doon na ipinaliwanag ng abogado sa mag-asawang Kowalski ang sitwasyon na ang mga ganoong kaso ay karaniwang nangyayari sa Florida. Ayon din sa kanya, ang mga Child Protective Service investigators katulad ni Dr. Sally Smith ay talagang may kapangyarihan na mag-alis ng mga batang naaabuso mula sa kanyang pamilya. Sa Florida, ang child welfare system ay pinapalakad ng mga pribadong kumpanya. Kaya si Dr. Sally Smith ay empleyado ng Suncoast Center. Ang center na ito ang tumutulong sa mga investigasyon tungkol sa mga kaso ng child abuse sa Pinellas County kung saan nakatayo ang Johns Hopkins All Children's Hospital. Ayon sa abogado noong 1970s, ang tanging hinahawakang kaso ng Child Welfare Services ay mga kaso ng mga batang sinasaktan at hinahalay. Ngunit nang dumaan ang panahon, nagkaroon ng mga bagong kaso katulad ng ibinibintang kay Beata. Mga magulang na ang layunin ay pasakitan ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng panlalason, pananakit o pandaraya ng mga test samples. Ginagawa ito ng mga tao o mga magulang na may sakit sa pag-iisip upang makaani ng simpatya at atensyon mula sa mga kaibigan o kakilala. Ayon kay Attorney Salisbury, ang pagiging tahas at agresibo ni Beata ang maaaring nagpagalit sa mga tauhan ng ospital kaya't hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa kaso ni Maya at doon nagsimula ang problema sa pagitan ng mga Kowalski at Johns Hopkins All Children's Hospital staff. Nalaman din ni Dr. Kirkpatrick na iniimbestigahan ni Dr. Sally Smith ang kaso ni Maya, kaya't agad niya itong tinawagan. Inexplain ni Dr. Kirkpatrick ang sakit ni Maya at nagpresenta din siya ng mga ebidensya bilang patunay. Ayon kay Dr. Kirkpatrick, kung ipagpapatuloy ni Dr. Smith ang kaso ay malalagay sa pahamak si Maya. Idinagdag din ni Dr. Hannah na iba't iba ang kaso ng bawat pasyente. May mga pasyente na kaya ang matataas na dosage ng ketamine at isa doon si Maya. Ngunit sa kabila ng paliwanag na ito ng mga doktor ni Maya, ay hindi pa rin nakinig si Dr. Smith. Inilabas nito ang kanyang report ukol sa kaso at wala ni isa sa mga dokumento na binigay nila ang isinama ni Dr. Smith sa kanyang report. Habang nasa state custody naman si Maya, pinagbawalan ang mag-asawang makita ang kanilang anak habang gumugulong ang investigasyon. Kailangan nilang hintayin matapos ang court hearing at saka pa lamang nila malalaman kung pwede na nilang makausap si Maya. Ilang beses din nagtangkang tumawag si Beata sa ospital, ngunit bigo siyang makausap ang kanyang anak. Ayaw ni Jack na lumala ang sitwasyon kaya't palagi niyang pinapaalalahanan si Beata na huwag nang tumawag sa ospital. Ngunit dahil sa sobrang pag-aalala ay hindi nakikinig si Beata. Ayaw ni Jack na masira ang kanilang pamilya pero kung hindi makikinig si Beata ay lalong lalala ang sitwasyon. Ramdam ni Jack na unti-unting nasisira ang kanilang pamilya, ngunit wala siyang magawa. Dumating ang araw kung saan magdedesisyon ng judge kung saan mamamalagi si Maya.
Sa hearing na ito, sinabi ng judge na hindi na maaari pang makausap ni Beata ang kanyang anak. Nagdesisyon din ng korte na isasailalim si Maya sa Child Protection Custody sa Johns Hopkins All Children's Hospital na ang ibig sabihin ay hindi pa rin makakauwi si Maya at hindi nila alam kung kailan na ito muling makikita at makakausap. Hindi kinaya ni Beata ang desisyon ng korte, kaya't hinimatay siya sa loob ng korte. Inutusan din ng judge si Beata na magpakonsulta sa doktor dahil baka meron itong Munchausen syndrome by proxy. Sa ospital naman sinunod ng mga medical staff ang desisyon ng korte. Hindi nila pinalabas si Maya ng ospital at lahat ng mga gamot nito ay pinalitan dahil ayon sa korte maaaring totoo na hindi malala ang sakit ni Maya. Sumunod naman si Beata at lumabas sa test na walang Munchausen syndrome si Beata. Ngunit meron itong adjustment disorder with depressed mood dahil nga sa pagkakawalay sa kanyang anak. Nakadagdag din sa depresyon ni Beata ang sitwasyon na parang inaatake sila ng sistema at ng gobyerno. Ayon sa kanilang abogado, walang pakialam ang korte sa mga ebidensya ng mga ganitong klaseng kaso. Basta may nakikita silang probable cause na ang bata ay nasa panganib, ay gagawin nilang lahat upang maialis ang bata sa kustodiya ng mga magulang. Ang tanging paraan upang mabawi nila ang kanilang anak ay sumunod sa ipinag-uutos sa kanila ng korte. Kailangan nilang patunayan sa korte na hindi nila bibigyan ng ketamine si Maya. Hindi ito matanggap ni Beata dahil sa isip niya ay gusto lamang naman niyang gumaling si Maya. Sa ospital naman habang nasa state custody si Maya, hindi alam ng bata kung anong nangyayari. Nagtataka siya kung bakit ilang linggo na niyang hindi nakikita ang kanyang mga magulang. Sobrang lungkot ang nararamdaman ni Maya dahil malapit siya sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina. Litong-lito ang bata dahil tuwing gusto niyang tawagan ang kanyang ina ay pinagbabawalan siya ng staff ng ospital. Ayon din sa salaysay ni Maya habang nasa pangangalaga siya ni Nurse PD, sinabi sa kanya nito na mapupunta siya sa isang foster home at hindi na niya kailanman makakasama ang kanyang pamilya. Sinabi din nito na ang kanyang ina ay nasa isang mental institution dahil ito'y nababaliw na. Dinagdag pa ni Nurse PD na aampunin siya nito para magkaroon siya ng pamilya. Takot ang naramdaman ng bata nang sabihin niyo ng mga nurse sa kanya. Gulong-gulo ang isip ng bata dahil hindi niya alam kung bakit hindi siya pwedeng umuwi at bakit hindi niya pwedeng makita ang kanyang mga magulang. Hindi na niya nakasama ang kanyang pamilya ng ilang buwan. Dumaan na ang Halloween, Thanksgiving at birthday niya. Nalaman din ni Maya na hindi nakakarating sa kanya ang mga sulat ng kanyang ina dahil hinaharang ito ng mga nurse. Makalipas ang ilang araw, in-interview ni Detective Stephanie Graham si Jack tungkol sa kaso. Akala ni Jack ay isa lamang itong ordinaryong interview, ngunit ang hindi niya alam ay may criminal case na palang niluluto ang mga ito laban kay Beata. Tinanong ng detective si Jack kung posible bang nagpapanggap si Maya na may sakit upang makakuha ng atensyon mula sa kanyang ina na mariin namang pinabulaanan ni Jack. Sinabi ni Jack na ang kanilang mga anak ang mundo ni Beata. Hindi gagawa si Beata ng kahit na anong bagay na makakasakit sa mga ito. Tinanong din ng detective kung mahal niya si Beata at agad itong sumagot na si Beata ang kanyang mundo. Dito na tinanong ng detective si Jack na kung papalabasin ba ng korte si Maya ng ospital at ipag-uutos na hindi maaaring makita ni Beata si Maya ay susunod ba siya at mabilis naman itong sumagot ng oo. Ito ay parang isang indikasyon na kailangan mawala ni Beata sa buhay nilang mag-aama upang makalabas si Maya ng ospital. Parang isang paghihimok kay Jack na kailangan niyang isuplong si Beata upang makuha pabalik si Maya. Lumong-lumo si Jack na umuwi sa kanilang bahay. Sinabi niya kay Beata kung ano nangyari at hindi nagustuhan ito ni Beata. Kailangan niyang mawala sa buhay ng kanyang mag-aama para muli silang maging masaya at muling magkasama. Sa ospital naman, hindi alam ng batang si Maya kung paano makakatulong sa sitwasyon ng kanilang pamilya, kaya't minabuti niyang sumulat sa judge na humahawak ng kanilang kaso. Una, nagpasalamat ito sa judge sa oras na kanyang inilaan sa paghawak ng kanilang kaso. Sinulat ni Maya na gusto na niyang umuwi sa kanilang bahay dahil miss na niya ang kanyang pamilya. Hiniling ng bata na sana'y makauwi na siya at ibigay na lamang iyon ng judge sa kanya bilang pamasko. Ngunit hindi sumagot ang judge dito. Noong December 2016, ginanap ang unang hearing sa kaso.
Ipinakita ang mga ebidensya ngunit patuloy na pinanigan ng korte ang mga medical staff ng Johns Hopkins Hospital at si Dr. Sally Smith. Habang nasa hearing, humingi ang kampo ni Beata ng pahintulot na mayakap sana ang kanyang anak kahit isang beses lamang, ngunit hindi nila pinagbigyan. Hindi maipaliwanag kung ano nararamdaman ni Beata ng puntong iyon, ngunit kita sa mukha nito na parang handa na itong sumuko. Gumuho ang mundo ni Beata dahil miss na niya ang kanyang anak. Noong January 8, 2017, nag-imbita ang kapitbahay nila sa isang birthday party. Binalot ni Beata ang mga regalo ngunit sinabi niya kay Jack na hindi na lang siya sasama dahil masakit ang kanyang ulo. Kaya't dumalo ang mag-ama sa party ng kapitbahay at naiwan si Beata sa bahay. Nagtagal sila doon ng ilang oras at nang matapos ang party ay umuwi na ang mag-ama. Madilim sa loob ng bahay nang dumating sila at dahil alam ni Jack na masakit ang ulo ni Beata, sa isip niya ay nasa kwarto ito at natutulog. Umupo na muna sila ni Kyle sa sopa at nanood ng TV. Pagsapit ng gabi dumating ang kapatid ni Beata na si Peter. Naglalakad ito sa bahay at pumunta sa may garahe. Biglang may narinig si Jack na isang napakalakas na sigaw. Hinding-hindi malilimutan ni Jack ang mga sandaling iyon. Namutla siya at napatayo sa kanyang kinauupuan dahil alam niya na merong malaking problema. Tumakbo si Jack papunta sa garahe at doon ay nakita nilang nakabitin si Beata. Malamig na ang katawan nito at wala ng buhay. Hinarangan ni Jack ang kanyang bunsong anak na makapasok sa garahe upang hindi niya makita ang nangyari sa kanyang ina. Kahit wala pa sa sarili, tumawag agad si Jack sa 911 upang humingi ng saklolo. Dahil sa matinding pagdadalamhati sa pagkakawalay ng anak sa kanya, hindi na kinaya pa ni Beata na magpatuloy. Ang hindi pagpayag ng judge na mayakap niya ang kanyang anak ang huling hibla ng pag-asa na natitira kay Beata. Ngunit ipinagkait pa ito ng judge sa kanya. Masakit man sa kanyang kalooban ngunit iyon ang nakita niyang solusyon upang maibalik ang lahat sa normal ang mawala siya sa buhay ng kanyang pamilya. Bago nagdesisyon si Beata na kitlin ang kanyang buhay, nag-iwan ito ng isang mahabang sulat para sa judge. Sinabi niya sa sulat na kailangan na nilang ibalik si Maya kay Jack. Sinira daw ng sistema ang kanyang pamilya. Idinagdag din ni Beata na ngayon na wala na siya sa buhay ng kanyang mag-aama, ay wala ng banta pa sa buhay ni Maya. Ang kanyang huling habilin sa sulat ay alagaan si Maya at Kyle at ipaalala sa kanila kung gaano niya sila kamahal. Humingi din siya ng paumanhin sa lahat ng kanyang naiwan, ngunit kailangan niyang gawin iyon upang masiguro ang kaligtasan ni Maya. Humingi siya ng tawad dahil hindi na niya kayang mabuhay sa ganoong sitwasyon na tinatrato siya ng lahat na parang isang kriminal. Kumalat ang balita sa kanilang lugar at hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Pinayagan ng ospital at ng korte na makapunta si Maya sa libing ng kanyang ina. Ngunit wala na ang mga yakap na sasalubong sa kanya. Isang malamig na bangkay na ang kanyang ina. Lumipas na ang mga araw ngunit naroon pa rin ang sakit ng pagkawala ni Beata. Kahit pagod na si Jack ay kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang dalawang anak. Ipinagpatuloy niya ang gamutan ni Maya at pinayagan na siya ng korte na dalhin si Maya sa isang espesyalista sa Rhode Island. Muli kinumpirma ng bagong doktor na meron ngang CRPS si Maya at ipinasa ng doktor ang kanyang report sa korte. Matapos iyon, pinayagan na ng korte at ng ospital na makalabas si Maya at makabalik sa kustudiya ng kanyang ama. Sa wakas nakabalik na si Maya sa kanilang bahay, ngunit hindi na kailanman makakabalik ang kanilang ina. Masayang-masaya ang buong komunidad dahil sa pagkaka-release kay Maya. Inulan siya ng yakap at mga halik ng kanyang mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na magiging normal pa ang buhay ng mga Kowalski. Noong 2018, ipinagpatuloy ni Jack ang laban ng kanyang pamilya. Kinasuhan niya ang Johns Hopkins All Children's Hospital, ang Suncoast Center at si Dr. Sally Smith. Kinasuhan niya mga ito ng false reporting of child abuse, false imprisonment, battery, medical malpractice, emotional distress at malicious prosecution. Nagsampa rin siya ng additional na negligent in hiring case laban sa ospital dahil sa pagtanggap kay Nurse BD sa kabila ng nakaraang kaso nito ng child abuse. Ayon sa abogado ng mga Kowalski, ang buong pamilya ay nangangailangan ng medical care at therapy buong buhay nila
at ang mga nangyari ay nagdulot ng matinding pagkasira ng kanilang pamilya. Humingi ang pamilyang Kowalski ng $55 million in compensatory damages at $165 million in punitive damages. Ngunit hindi pa rin naging madali ang lahat para sa pamilya. Dumaan ang mga taon ngunit walang pag-usad sa mga kasong isinampa nila. Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa dahil wala pa ring nangyayari. Ang mga court hearings ay palaging napopospone at walang kasiguraduhan kung kailan ito matutuloy. Ngunit noong September 2023, 5 taon matapos maisampa ang kaso, ay nagsimula na ang paglilitis. Ipinakita nila sa korte lahat ng nakalap na ebidensya, lahat ng mga talaan at dokumento ni Beata maging mga diagnosis ng mga doktor ni Maya na magpapatunay na siya ay may CRPS. Ipinakita rin ang mga CCTV sa ospital kung saan makikita ang paglala ng sitwasyon ni Maya. Marami ding tumistigo at nagbigay ng patunay na si Beata ay inosente. Wala itong ibang hangad kundi ang gumaling si Maya. Dininig ang kaso ng 8 linggo at noong November 2023, pinanigan ng jury at ng korte ang pamilya Kowalski. November 9, 2023, napatunayan na ang Johns Hopkins Old Children's Hospital ay guilty sa lahat ng kasong isinampa sa kanila at inutusang magbayad ng $260 million sa pamilya. Ayon sa jury, ang naging aksyon ng mga medical staff ng ospital ay hindi makatao. Dapat ay minonitor ito ng ospital lalong-lalo na sa sensitibong kalagayan ni Maya. Ang kawalan ng aksyon ng ospital ay nakadagdag sa matinding pagkabalisa ni Beata na nagtulak dito na wakasan ang kanyang buhay. At sa kaso naman ni Dr. Sally Smith, habang inaantay ang paglilitis na pabalita na noong 2022, si Dr. Smith pala ay nakipag-areglo na sa pamilya at nagbayad ito ng danyos na $2.5 million. Humingi ng retrial ang ospital sa kaso ngunit noong lamang January 2024 ay hindi ito pinagbigyan ng judge at binawasan na lamang ng higit $45 million ang babayaran ng ospital sa mga Kowalski. Matapos ang lahat, ipinagpatuloy ni Maya ang kanyang gamutan at sa kasalukuyan ay kontrolado na ang kanyang sakit. Ngunit katulad ng nabanggit ng kanyang mga doktor, ang sakit na ito ay maaaring bumalik. Matindi ang naging kinahantungan ng kaso na sa totoo lang ay nagpaiyak sa akin bilang isang ina na naaawa sa pinagdaanan ni Beata. Ang maganda sanang intensyon ng ospital at ibang doktor ay hindi nakatulong sa sitwasyon ni Maya at lalo lang pinalala ang problema. Kahit na sa huli ay nakuha ng mga Kowalski ang hustisya, matatawag mo nga bang totoong hustisya iyon na isang buhay ang nalagas dahil sa kakulangan sa kaalaman, kawalan ng tiwala at kayabangan ng mga taong sangkot sa kaso? Sapat ba ang ilang milyong kabayaran para sa buhay ng isang ina na wala namang ginawang mali? Huwag mag-atubiling ipahayag ang inyong saloobin dito sa comment section. At bago ko tapusin ang video ito, shoutout po Miss Marian Ortiz at sa kanyang anak na si Carl Frederick Ortiz Lustre, Miss Rosa Aloro, Miss Michelle Zamora, Miss Lay Lucero, Your Majesty Able Blessed by God, Miss May Kay, Miss Carolyn Huntington from San Diego, California, and Miss Lizelle Del Carmen. God bless po sa inyo at sana po ay patuloy ninyong subaybayan ang aking mga kwento. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button dahil malaking tulong po ito para sa maliliit na channel tulad ko at para na rin matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.